Pagkatapos namin magkuweba sa Kapisaan at mag-overnight sa Camp Uliwig sa probinsya ng Nueva Vizcaya, bumiyahe kami pabalik sa Baguio. Pero bago kami dumiretso, pinasyalan muna namin ang Ambuklao Dam dito sa may Bukod, Benguet. Parang dito na kami sa Ambuklao, nandun kami sa kanina, oh. Sumilip. Palipad tayo nandun para makita natin yung tsura ng Ambuklao. Ang Ambuklao Dam ay bahagi ng hydroelectric facility dito sa Pilipinas na makikita sa may barangay Ambuklao, Bukod, Benguet. Isa ito sa pinaka-oldest dam, naging bahagi sa pinakamalaki at pinakamalawak na hydropower plant na itinayo dito sa Pilipinas. At kaya nitong mag-imbak ng tubig up to more than 300 million cubic meters. Pabalik na kami sa Baguio pero daanan namin yung yung layon. Hindi ko alam kung anong lugar to, tatanungin natin. Pero may nakita ako dito. Magandang view. Ate, anong lugar ito, ate? Ambuklao, ma'am. Ambuklao? Maganda ng view. The mountain. Medyo maaraw pa nang makarating kami sa Baguio, sinubukan muna namin pasyalan ng Lion's Head. Pero pag silip namin dito sa may viewing deck, nakita namin na sobrang haba ng traffic kaya hindi na namin itinuloy. Kaya in-enjoy na lang namin ang napakagandang view at ang napakasarap na simoy ng hangin. Kitang-kita mo naman dito sa may viewing deck ang napakakapal na ulap na makikita sa likuran namin. Hindi ko na rin pinalampas na magpa-picture kay Sir Buyong. Sinubukan ko rin magpalipad ng drone para makita ko ang buong tanawin. Pero hindi mag-take off ang drone dahil malapit pala dito ang airport at ang PMA. At medyo may oras pa at nagpa-drop na kami kay Sir Jim dito sa gitna. Ito ang aming pagkakataon para makapag-ikot-ikot sa syudad. At nagawi kami sa Eastim Mall. Ito ang natatanging mall dito sa Pilipinas na hindi gumagamit ng air conditioning pero sobrang lamig. Ang lamig! Nararamdaman mo na ba? Mas ano to, mas okay kasi presko yung hangin kaysa sa kuwan. Ayan yung sabi ko. Hala! Apakalamig dito, par. Sarap. Ang sarap. Woo! Sobrang in-enjoy ko ang malamig na klima dito kahit nasa loob ka ng bahay, mall at saka sa kwarto. Na-imagine kung gaano katipid yung mga bahay dito sa kuryente dahil hindi na sila gumagamit ng electric fan at saka aircon. Bubuksan mo lang yung bintana, papasok na ang lamig. Mas malamig pa dito sa labas kaysa sa loob ng bahay. University of Cordilleras, Binham Park, yan sa gitna. Ang daming kuwan. Pwede dito magpalipad ng drone kaso umaambon. Sa sobrang sarap na pakiramdam ng lamig, napabili ko ng sapatos dito. Pagkatapos naming mamasyal, dito na kami nagpalipas ng gabi sa apartment ni Sir Jem. Or pa yung nangyari. So, nandito na ako sa nandito naman ako sa may kwarto namin. Nandito naman ako sa It's our third day. Hi vlog, welcome to my guys. Shutdown. Hindi ko na alam kung paano mag-vlog, par. So, nandito na kami sa kwarto namin nagpapahinga. Bali, bukas, akit kami ng Mount Ulap. Ito isa rin sa mga kilalang akyatan dito sa Benguet. Mataas siya, malamig, tsaka foggy. May nakita ko mga post na may bato silang pinipicturan na malaki. Doon sila tumutong-tong sa may bato. So, yun ang target namin bukas. Siguro, alis kami dito mga alas 4. Papunta doon. Ihatid kami ni Sir Jem. Kaya ngayon, matutulog ako ng early. Good night sa inyo mga par. Bye! I love you guys. The next morning. Kinabukasan, maaga kaming nagising dahil maaga kaming ihahatid ni Sir Jim papunta sa jump-off ng Mount Ulap. Pero dinaanan muna namin ng sandali ang Lion's Head na hindi namin napuntahan kahapon. Video muna tayo dito sa Lion's Head. Okay par, ito yung tinatawag na Canyon Road. Ito daw yung pinakaunang kalsada na ginawa dito sa Baguio City. Pare, kamusta? Matanda na, no? So ito pala siya. Isa rin sa mga katanungan ko kung bakit ginawa ang napalaking Lion's Head symbol dito sa gilid ng Canyon Road sa Baguio. Mga Lions Club members pala ng Baguio ang pasimuno ng paggawa nito.
Ang Lions Club ay isang international service organization at ang kanilang pinaka-main branch ay nasa Illinois, USA. Sa loob ng 200 bansa, mayroon silang 46,000 local clubs at mayroon silang 1.4 million members. Naitayo ang Lions Head sa Cannon Road noong unang panahon sa Baguio dahil si Luis Lardizabal ang mayor noon at siya rin ang president ng Lions Head Local Club dito sa Baguio. Kinumisyon nila ang isang Ifugao artist na si Ronaldo Lubis Nanyak para purmahin ang isang malaking bato dito sa gilid ng kalsada kasama ang mga engineers. Kinuha din nila ang isang sculpture na si Anselmo Dayag para tumira doon sa pagiging realistic ng itsura ng lion. Ibig sabihin na ang ulo ng lion na ito ay gawa sa pure na limestone dito sa gilid ng kalsada ng Cannon Road. Thank you, sir. Ingat kayo. Thank you, sir. Sige, sir. Yung mag-aabot. Sana mag-abot. Andito sa may barangay Ampukaw sa registration para sa Mount Ulap. Sabi ni Ma'am Reza parang kulang daw yung mag-hike ngayon. So sulo namin yung Mount Ulap. Sila sir, babalik na sa kanilang opisina. May habang 9 na kilometro ang Eco Trail ng Mount Ulap. Binubuo ito ng 3 matataas na bundok, ang Ambanaw, Paway, Gungal at ang summit ng Mount Ulap. Nasa 8 oras ang budget na lakaran dito. 13 sila. Andun na. Kanina pa pang Usually kasi madaling araw ang take ang ano dito. start kapag weekdays. Ang ganda naman ni Ma'am. Hindi pa naligo yan. Wala pa yung partida yan. Partida. Kung hindi ako nagkakamali, 100 pesos yung binayaran namin sa registration ng barangay, 90 pesos para sa environmental fee, 800 pesos para sa tour guide. At bago kami magsimulang umakyat, isang quick orientation muna galing sa aming tour guide na si Ate Ninet. Good morning po! Hello po! Nakita ng mga estudyante dito. Dito na kami para magbayad ng environmental fee na 100 pesos. 90 pesos per head. Tinatatakan paid. Ayos. 8 kilometers na lang. One down. Ito pa, 1 kilometer na po from na doon sa may orientation kanina namin. Dito na kami liliko. Biglang liko. Ate, malayo pa? Agay! Ate, 30 minutes na lang po ba? Si Carlo, patawag-tawag pa. May hingan yan. Nice come, si Carlo. Hello po. Hi! Ingat kayo Opo. Dito pa lang kami paro. Mount Ulap, Saan? its name from overlooking the Tumumbek, tapos Ambanaw, Paungway, Gungal, Mount Ulap. Dito raw mayroong libingan. Pero malayo pa kami dyan. Mayroon ditong toril, barbed wire. Kasi asin dito ng mga baka. Basically private dito, pero sama siya sa trail ng papunta ng Mount Ulap. Ayos na napag-alaman, yung mga may-ari dito ay meron silang share yun sa mga binabayaran ng mga turista sa entrance. Yung maganda dito kasi cooperative sila, pero mataas ang bundok dito. Malamig na dito sa taas. Magbabalik niya sa jacket mo. Kailangan mo mag-araw-araw dito, ma'am. Nung huli akit ko, 54 kilos lang ako. Ngayon 70 kilos na ako. Kaya ang hirap na. Mount Santo Tomas daw yan, para kita mo naman ang ganda dito. Tapos yun, ang Baguio na po. Tapos sa baba nito ay ang Cannon Road. Parang galing sa ref. Yung usok. Lamig. Ayos par. Ano par? Ayos par. Hindi na ako magsasalita par. Ano par? Magsasalita para. Parang ang layo ng iniisip mo par. Dumarating yung par. Dumarating yung dumarating din pala yung time na yung mga dahon ng pine trees dito ay natutuyo. Tapos madali silang masunog. Kaya makita nyo, napapansin nyo, ang mga puno dito ay umitim dahil nasunog daw dito. At saka mabilis kumalat yung apoy. Explore na? Yay! Hey! So I'm gonna play, keep on playing till the sun goes down. Makakapal na yung ulap. Rolling till the moonlight hits the ground. I'm gonna play, keep on strumming. Alright, part dito tayo sa first peak, yung tinatawag na Ambanaw, Paway, na mayroon siyang distance from the jump off na 3.6 kilometers
At meron siyang taas na 1,788 meter above sea level. Ang ibig sabihin po ng Ambanao Paway is wide grassland. Kasi po dito, puro ko siya grass sa taas. Dahil ito po ay isang pastulan ng baka. Marami pong baka dito. Ayan. Mula dito, maglalakad naman kami ng 2 kilometers para marating namin ang Gungal, Second Peak na Gungal. Dito po yung daan. Actually, yung makasama ko nandun na, iniwan na ako. Dahil nagdo-drone shot pa ako, ang tagal ko iniwan. Ano, ang ganda oh. Hindi nila ito pinapansin dito. Palibasa maraming strawberry sa pan sa lugar. Ito yung wild berry. Malayo pa ba yung nauna? Mga kapartner, dito na po tayo sa malapit na po, approaching tayo sa pangalawang peak, yung tinatawag na Bungal. Gungal. Kung makikita nyo, parang may texture siya na parang ganon. Mga ano yan? Nilalakaran yan ng mga baka namin. Hi sir, good morning. Nagtutour kayo? Hi mama, okay lang po ako. Ano pangalan niyo sir? Aya, hi mama. Paalam ka kuya. Sabi, pag-uwi ko, dala ko na yung suka. Ano namin, guest namin, puro doctors. Wow. Human and animals. Turin nyo kami, mga animal kami. 5 kilometers pa lang yung nilakad namin mula sa jump off. Karamdam na ako ng gutom. Gutom lang ang malakas. Grabe, sulit talaga yung view. Sayang kung walang ulap, maganda sana dun. Pinapakan ako pa. May CR dito. 10 pesos, bawas 15. Gungal, Second Peak. Nandito na kami sa Second Peak. 5.4 kilometers for the jump off. 1,814 kilometers meter above sea level. Tapos yung pangalan niya ay Gungal. Ang tanong, anong meaning ng Gungal? Gungal yung mga bato. Boulders. Mga boulders. Yeah, Boulders. Okay. So yun po ibig sabihin. Tapos kaya pa ba mga guys? Kaya! Are you ready to explore na? Yay! Sa kabila doon yung umuusling bato na pinipicture nila dito. Sikat yun, sikat. Nanginginig ang tuhod par. Ano par? Saan dadaan dito ma'am? Sige ba, siya muna ma'am. Par, ba't nanginginig ang tuhod par? Nakakalula par. Layog par, layog! Layog! Bibidyoan par! Ay grabe naman pala par. Akala ko maliit.
kilometers na kami. Medyo umuulan dito. 3 kilometers more. So 9 kilometers. 3 more. 3 kilometers more. Simple ya. Patakbo. Nakapagod. Yeah. Kita kita kanina doon, oh. Humihingal ka na. Summit na yan? Mount Ulap? Ay, nabitin ako. Bitin ako. Oo. Ito na daw, Mount Ulap na daw yan. The highest peak. Oh, may baka doon, oh. Take off. Home point updated. Yeah. Gamitin natin yan baka mulan. Oh, pero dito na kami sa summit ng Mount Ulap. Yan, Mount Ulap. 1,846 kilometers meter above sea level and 6.5 kilometer from a jump off. Ulap means fog, no? Ano ma'am? Ano tayo? Kaya madalas kasi dito nagpo-fog kaya tinawag siya Mount Ulap. Par. Yun lang? Ayos par. Ang haba ng ating nilakad, ayos lang yung sasabi mo. Ayos par. Siya nga pala yung guide natin si Atin Ninit. Altina. Hello po. Welcome sa Mount Ulap. 1939. Ay, matagal na. Kasi ito po yung boundary ng Itugon and Tuba sa kabila dyan. So maganda po yung Mount Ulap para hindi basically parang ano siya, parang pwede nga pa family, mga bata pwede dito maglakad. Medyo malayo lang siya. And sa ano pa lang, sa trail pa lang, busog na busog ka na kasi napakaganda ng kapaligiran dito. Tapos kanina pa kami sinusundan ng ulap mula doon sa jump off hanggang dito. Kaya nakaka-enjoy dito. Kaya lang yung gagawin nyo lang ay mag-prepare lang talaga kayo para hindi kayo lamigin. Kung kaya yung magdala dito ng kape, magdala kayo ng kape. Yung kapiling ka. Ay, sarap pa! After dito, saan tayo pupatungo? Mga 15 minutes po, nandyan na yung kainan. Yung dalawang tindahan dyan, 7-Eleven. May kape na ma'am. May kape na. Baka may lechon doon, te. Baka may lechon. Tanggal ang pagod namin din sa kalalakad. Wala bang undox doon? Yes ah. Actually, kahit sinilas lang dito pwede. Ate nga, nakakorks na si ate. Talaga, basic lang naman ano dito, yung trail dito basic lang. Yung parang pupunta ka lang sa farm nyo. Kasi doon ako lumaki sa farm. Yun lang, siguro masabi ko, ang dito maganda talaga. Napakasarap dito. As in relaxing. Yung iba nagdadala ng aso, kaya basta yung sanay maglakad. Pwede dito yung aso. yung pet. Nagasusuan. Pwede talaga yung mga animal dito, ano? May baka nga dito. Ayun. Ayun mga baka, oh. Enjoy yung mga baka dun, oh. Ay, clearing na, oh. Hee! Siguro yung kalaban mo lang dito kung mahina yung tuhod mo, yun lang. Pero mahirap sa desidido, sa determinado, di ba? Ang ganda dito.
Para papunta na kami sa baba dito ng Mount Ulap. Mayroon silang pinakabahay doon. Pwede kayong magpaluto, kumain. Tapos ngayon papunta na kami doon. Galing kami doon. Ang ganda na ito. Tapos dito may nadaanan kaming mga baka. May mga sugat sila oh. May mga sugat. Tatak. Tatak ano? Tinatakan sila oh. May mga baka dito na daanan namin, may iba't ibang kulay, may mga maliliit pa, tsaka may mga laki. Makain sila. Uy, huwag mo akong sungayan ha. Di tayo talo. Ang idilo sungayan ka. Diri mo. Kuya no, diri man kay maupit ko ano ako bibigyan mo naman. Kuya no. Jump shot kuya Didi. Sige, 1, 2, 3. Dito na sila nagkakapo kasama yung mga tayo ng baka. Ginagawa na yung unan. Unan yung taing baka. Tumatabad yung mga kuan dito kami tae, yung mga damo. Parang ang well maintained ano. Ito, campsite 2. Yung nasan yung 1? Doon sa first peak. Ah, doon. Pagi lang kanina, hindi pa na sa nakita. Dito na yung 7-Eleven sa unahan par. Magsi 7-Eleven na kami. Lunch time. 7 times 11. Parang dito na kami sa 7-Eleven ng Mount Ulap. Open daw ito 24/7. Open lang pero walang tao. Yung ano niya, please. Carlo, ano masabi mo sa hike natin? Enjoy. Enjoy. Kumusta yung tuhod mo? Okay lang. Mamaya pa. 2 hours pa, almost 2 hours pang May 2 hours pa tayong pababa kasi 6.5 pa lang tayo. Nito mag-charge tayo dito. Ganda pala dito no. Ganda as in. So, hindi na you to Ma'am Risa. Sinamahan mo po kami Ma'am Risa kay Sir Jem and Sir Boyong. Shout out Sir Manny and Sir Jean. Oo nga pala no. See you there. Lalagay pala kami ng aming mga magagandang pangalan para mayroon kaming maiwan dito. Okay. Okay. Made it! We made it! 7 kilometer na pala tayo para 2 more. Ginig ng tuhod ni Carlo. So, yun ano, pinipilit lang niya yan kasi may camera. Sige nga. Siya. Ayusin mo kasi. Takbo. Actually, ito yung pinakamahirap sa patapos na par. Kung doon kayo magsisimula sa may barangay, basta yung jump off. Kasi dito, puro na pababa. Sakit sa tuhod. Ito yung medyo challenging lang na parte. Ito sila. Si Carlo. So ayun par, tapos na kami mag-hike. Mamamatag na lang kami papunta dun sa may highway para makauwi na kami sa Baguio. Taga Baguio na kasi ako. Lapit na. Mataas din pala yung hagdan na ito para kala ko lang ng hagdan. Ayun o. Tapos galing. Si Carlo. Dito na lang, mapadalos-dos na lang, slide ka na lang dito. Hintayin ka namin sa baba. Si Carlo. Wala lang sakit ng tuhod. Yan ang gamot Ma'am Risa. Video. Kaya nga. Wala yung sakit na, wala yung nilig ng tuhod. Pag hindi mag-video si Kuya Nus, mahina ako. Ngayon, tingnan mo. Para sabihin doon sa magaling. Diba? Pero mahaba pa ito, baka wala na kayong may buga mamaya. May snack sa atin na baligya.
Hello po, good morning pa. Tsura kayo, go, mamitin. Ayan, mahaba pa pala. Ang dami palang pagdadaan maliban sa mga pine trees. Tapos may mga hagdan pa. Medyo mahaba-haba din. Madulas. Ready to explore! Yay! We conquered! Bilisan mo, may kamera. Huwag kayong magpapakita ng mga kahinaan sa camera. Baka sabihin nila mahihina tayo. Nakakahiya. Pangalawang hanging bridge. Nakuha. Kar? Pangkuha? Ay, sayang din nakunan. Ano yung kilometers na? We made it. Man, napaload lang ako kanina. Ganun lang. Di ba? Sayang, hindi nakunan ni Carlo. Di ba? Pero mamaya, viral yan. Ganun lang. Mamaya tignan natin baka nakuhanan. Hindi nakapag-on na ako ng camera kanina. Pero hindi ba nalataw? Ganun lang. Check natin. Check ka. We conquered Mount Olap. Yeah. Hindi yata nakuha eh. Pangatlong tulay. Grabe, ang layo yung pinanggalingan namin. Dinaanan. 3, 2, 1. Pangatlong bridge, pangalawang balintong. Ang sarap ng tubig nila dito. Gusto kong maligo. Nakaka-frozen kaya lang nakaka-frozen. Marami mga kape dito, parang damo lang. Parang mga ano lang. Hello po, good morning. Ay, good afternoon na pala. Kala ko maaga pa kami. Uy, may swimming pool. Ligo. Ganado. Okay, para tapos namin mag Mount Ulap, ano? Nag-trek kami ng 5 hours, sa loob ng 5 hours. Kasi nag-take off kami 7 from Barangay Ampukaw. Yun ang jump off. And then nakarating kami dito sa Santa Fe. Sakto alauna. Pag-lunch pa kami doon sa may 7-Eleven sa taas. No? 7-Eleven sa gubat, sa kabundukan. No? So yung budget nila is 8 hours daw. Regular yun. Regular na oras na depende siguro sa kwan. Pero yung pinaka-allocated, 8 hours talaga, no? So, ahid kami ng 3 oras kasi mabibilis yung mga kasama ko, lalo na si Carlo. Pero, si Carlo. And I would like to thank our guide, si Ate Nenette. Salamat, Ate. Thank you din, sir. Thank you for guiding us. Thank you din po sa pagbisita. Yan nga, ang ganda ng ano yun. Ang ganda ng... Sana naman, tour guide ako dito. Paano kaya maging tour guide dito? Buhay na buhay yung ano dito, yung mga tour guide. Si ate daw, nakapag-tour siya ng 2 bisis sa isang linggo. Yung bayad sa kanila, regular na bayad sa kanila is 800. Eh, tsamba ka pag may mag-tip pa sa'yo, no? Mag-tip sa'yo. Mas malaki pa yung tip kaysa sa bayad na. Yung mga babayaran pala dito para 100 pesos para 90 pesos para sa environmental fee sa DNR. Registration 100 per head. 1:5 tapos 800. Pero yung lugar ay talaga napakaganda pa. Nakakapagod naman siya kasi malayo. Almost more than 9 kilometers yung haba. Tapos pataas, pababa. Pero basic na trail lang po. Pwede kahit sa mga bata pwede. Yung ganda ng lugar, no, yun ang priceless. Napaka-relaxing sa taas. Actually, pwede mag-camping doon overnight. Napakaganda dito para kang nasa Switzerland sa taas. Salamat nga pala kay Sir Manny, siyempre. Sir Manny Francisco, kay Sir Jem Prisas, Sir Buyong at si Ma'am Marisa. Tsaka si shoutout kay Sir Jean, hindi kasama namin. Si Ma'am Ethel Sara, si Carlo. Yung pinakamalakas ang... Ako. Si Carlo Peyos yan. Kung ano-ano pong tinuturo dyan. Bye! I love you guys.